Sa liblib na bahagi ng bayan ng Gumaka, sa paanan ng mga bundok na laging nababalutan ng hamog tuwing madaling araw, matatagpuan ang isang malawak ngunit payat na bukirin. Ang lupang ito'y tila ba'y sinumpa ng kahirapan. Matigas ang lupa, bihira ang ulan, at madalas salantahin ng peste. Dito namumuhay ang mag-asawang sina Veloso at Loida, kapwa payat, kayumanggi ang balat sa matagal na pagbibilad sa araw, at puno ng bakas ng hirap ang kanilang mga kamay. Si Veloso ay isang tahimik na lalaki. Bihira siyang magsalita, ngunit kapag nagsalita ay puno ng pag-asa at pananalig sa may kapal. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya mula sa kanilang munting kubong yari sa kawayan at pawid. Kasama ang kanyang lumang asarol at itak, tinatahak niya ang makitid na landas patungo sa bukid. Si Loida naman ay isang masipag at matiising babae. Kahit madalas ay nanghihina dahil sa kakulangan sa pagkain, hindi siya kailanman nagreklamo. Siya ang nag-aalaga sa maliit nilang taniman, nagluluto ng kaunting kanin at gulay at naghahanap ng paraan upang mapagkasya ang kakarampot na kita. Ang kanilang bahay ay isang maliit na kubo na may tagpi-tagping dingding. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag mainit ang araw, nagiging pugo ng loob. Ngunit sa kabila nito, puno ng pagmamahalan at paggalang ang kanilang tahanan. Isang umagang-umaga, habang unti-unti pang sumisilip ang araw sa silangan, nagising si Veloso sa tunog ng mga tandang. "Loida," mahinang tawag niya. "Maghahanda na ako. Kailangan kong bungkalin ang bagong bahagi ng bukid ngayon." Bumangon si Loida at ngumiti, kahit may bahid ng pagod ang kanyang muka. "Mag-iingat ka, Veloso," sagot niya habang inaayos ang kanyang buhok. "Magdadala ako mamaya ng kaunting pagkain sa bukid." Tumango si Veloso at lumabas ng kubo. Sa kanyang likuran, ang malamlam na liwanag ng umaga ay unti-unting bumabalot sa kapaligiran. Ang mga dahon ng saging ay kumikislap sa hamog at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at damo. Tahimik siyang naglakad patungo sa bukid. Bitbit ang kanyang pag-asa sa bawat hakbang. Sa loob ng maraming taon, sinubukan na nina Veloso at Loida ang iba't ibang pananim, palay, mais, gulay at prutas. Ngunit palagi silang bigo. Kung hindi man matuyo sa init, kinakain naman ng mga insekto. Kung hindi man mabaha, nananakaw ng mga mapagsamantalang tao. Sa huli, napagdesisyonan nilang magtanim na lamang ng kamote dahil ito raw ay matibay at kayang mabuhay kahit sa matigas na lupa. Ngunit kahit ang kamote ay tila ayaw sumuporta sa kanila. Marami ang hindi tumutubo. Ang iba na may maliit at mapakla. Halos wala silang maipagbili sa palengke. Minsan, habang nakaupo si Veloso sa gilid ng bukid at pinagmamasdan ng mga tuyong tanim, napabuntong hininga siya. "Panginoon," bulong niya, "hanggang kailan po kami maghihirap? Hindi po kami humihiling ng kayamanan. Kahit sapat lang po sa araw-araw." Dumampi ang hangin sa kanyang mukha na tila sagot sa kanyang panalangin, ngunit wala siyang narinig kundi ang lagaslas ng mga dahon. Kinagabihan, naghapunan sina Veloso at Loida ng kaunting kanin at nilagang kamote, ang natitirang ani nung nakaraang linggo. Tahimik silang kumakain. "Veloso," mahinang wika ni Loida, "napansin mo ba ang bahagi ng bukid sa may malaking puno ng balete?" Tumingin si Veloso sa kanya. "Bakit?" "Parang mas luntian ang lupa roon," sagot niya. "Kahit tagtuyot, parang hindi natutuyo." Napaisip si Veloso.
Hindi pa natin napupuntahan iyon, sabi niya. Sabi ng matatanda, may kakaiba raw sa lugar na iyon. Kakaiba? Tanong ni Loida. Oo, sagot ni Veloso. May nagsasabing may mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Natahimik si Loida, ngunit hindi siya natakot. Kung may kakaiba man doon, sabi niya, baka iyon pa ang makatulong sa atin. Napatingin si Veloso sa kanyang asawa. Nakita niya sa mga mata ni Loida ang tapang at pag-asa na matagal na niyang hinahangaan. Kakailanganin natin ang lakas ng loob, tugon niya. Kinabukasan, maagang nagtungo si Veloso sa bahagi ng bukid na tinutukoy ni Loida. Matatagpuan ito sa may gilid ng gubat, malapit sa isang napakalaking puno ng balete na ang mga ugat ay parang ahas na gumagapang sa lupa. Sa paligid nito ay tila laging malamig at sariwa ang hangin. Habang naglalakad siya, napansin niyang kakaiba ang lupa roon. Malambot, mamasa-masa at tila may sariling init. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Parang buhay, bulong niya. Sinimulan niyang bungkalin ang lugar. Sa bawat hampas ng asarol, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang tibok sa lupa na parang may pusong tumitibok sa ilalim. Makalipas ang ilang sandali, tumama ang kanyang asarol sa isang matigas na bagay. May bato ba rito? Tanong niya sa sarili. Hinukay niya pa ng dahan-dahan at doon niya nakita isang kamote na hindi karaniwan. Ito'y mas malaki kaysa sa karaniwang kamote, kulay gintong kahelang balat at tila may bahagyang liwanag na nagmumula rito. Para itong may sariling ningning kahit natatabunan ng lupa. Napaatras si Veloso sa gulat. Ano ito? Bulong niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamote. Sa sandali dumikit ang kanyang balat dito. Nakaramdam siya ng init at kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Para bang may mainit na alon na gumapang mula sa kanyang kamay hanggang sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa lupa. Hindi ito ordinaryong kamote, sabi niya sa sarili. Habang nakatitig siya sa mahiwagang ugat, may narinig siyang mahinang tinig. Salamat, Veloso. Napalingon siya. Ngunit wala siyang nakitang tao. May tao ba dyan? Tanong niya. Muling narinig ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Salamat sa paggising sa aming lihim. Mula sa likod ng puno ng balete, unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang. Ito'y kasing liit lamang ng isang dangkal. Ang balat ay kulay pula na parang hinog na sili. Ang mga mata'y kumikislap na parang bituin. May suot itong maliit na dahon bilang kasuotan at sa likod nito'y may munting pakpak na tila gawa sa liwanag. Napatayo si Veloso sa takot at pagtataka. Ikaw, sino ka? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang maliit na nilalang. Ako ang tagapangalaga ng bukid na ito. Sagot nito. Ako ang pulang duwende ng Gumaka. Nanginig ang tuhod ni Veloso. Di duwende? Bulong niya. Tumango ang nilalang. Matagal na kitang pinagmamasdan, Veloso. Wika nito. Ikaw at ang iyong asawa ay tapat, masipag at hindi sakim, kaya pinili ka ng lupang ito. Tumingin si Veloso sa mahiwagang kamote. Iyan ba ang dahilan? Tanong niya. Oo, sagot ng duwende. Iyan ang unang bunga ng mahiwagang kamote. Simula pa lamang iyan ng iyong kapalaran. Nanlaki ang mga mata ni Veloso. Pero, bakit kami? Tanong niya.
Lumipad ng bahagya ang duwende at humarap sa kanya. Dahil kahit sa gitna ng gutom at hirap, hindi ninyo nakalimutang maging mabuti, sagot nito. At ang kabutihan ay laging ginagantimpalaan. Tahimik na napaluhod si Veloso. Maraming salamat, bulong niya. Hindi ko po sasayangin ang biyayang ito. Ngumiti ang pulang duwende. Iyan ang hinihintay kong marinig, wika nito. At sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang nilalang sa hangin, kasabay ng pagkinang ng mahiwagang kamote. Naiwan si Veloso sa gitna ng bukid, hawak ang ugat na magbabago sa kanilang buhay, nang hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga pagsubok na darating. Tahimik niyang inilibot ang tingin sa paligid. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. At sa puso niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanilang kwento. Mahigpit na hawak ni Veloso ang mahiwagang kamote habang naglalakad pa uwi mula sa bukid. Para siyang may dalang lihim na kayamanan, ngunit kasabay nito'y may halong takot at pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang, tila ba nararamdaman niyang may init na nagmumula sa ugat na hawak niya, na para bang may sariling buhay. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niya si Loida na naglalaba sa may poso. Veloso? Tawag nito. Maaga kang umuwi ngayon ha? Hindi agad sumagot si Veloso. Lumapit muna siya sa kanyang asawa at maingat na inilabas mula sa sako ang mahiwagang kamote. Loida, mahinang wika niya. Tingnan mo ito. Napatingin si Loida at napahinto sa pagkukusot ng damit. Ano yan? Tanong niya. Parang kumikislap. Inilapit niya ang kamay at bahagyang hinaplos ang balat ng kamote. Mainit, bulong niya. Parang may apoy sa loob. Tumango si Veloso. Sa may balete ko nakuha, sagot niya. At may nakita ako roon. May nakita ka? Tanong ni Loida. Bahagyang kinabahan. Isang pulang duwende. Diretsong sagot ni Veloso. Nanlaki ang mga mata ni Loida. Duwende? Ulit niya. Sigurado ka ba? Hindi ako nananaginip, wika ni Veloso. Kinausap niya ako. Siya raw ang tagapangalaga ng bukid. Naupo si Loida sa bangko. Kung totoo man yan, sabi niya, ibig sabihin, pinagpala tayo. Ngunit may pananagutan din, sagot ni Veloso. Sabi niya, huwag nating sasayangin. Tahimik silang nagkatinginan, kapwa-dama ang bigat ng bagong biyayang dumating sa kanilang buhay. Kinagabihan, nagpasya silang tikman ang mahiwagang kamote. Maingat itong binalatan ni Loida. Kapansin-pansin na kahit balatan, nananatili ang bahagyang liwanag nito. Parang ginto ang laman sa loob at may bango na hindi karaniwan, halong tamis at sariwang lupa. Nilagay niya ito sa maliit na kaldero. Habang kumukulo ang tubig, napansin nilang dahan-dahang nagiging malinaw ang sabaw, na tila may mumunting kumikislap na butil. Veloso, bulong ni Loida. Parang may mga bituin sa tubig. Tumingin si Veloso at napangiti. Siguro himala nga ito, sagot niya. Nang maluto na, hinati nila ang kamote sa dalawang bahagi. Wala silang kasabay na ulam, kundi asin lamang. Sabay nilang kinain ang unang kagat. At sa sandaling iyon, tila may dumaloy na init sa kanilang buong katawan. Ang pagod sa mga braso, ang sakit sa likod, at ang panghihina sa tiyan ay biglang naglaho. Nakaramdam sila ng kakaibang sigla na parang muling nabuhay ang kanilang lakas. Veloso, bulong ni Loida.
Parang hindi na ako pagod. Ganito rin ang pakiramdam ko. Sagot niya, hawak ang dibdib. Parang bumalik ang lakas ko nung bata pa ako. Matapos nilang kainin ang kamote, napansin nilang maliwanag ang kanilang paligid kahit wala ng lampara. Mula sa kanilang balat ay tila may bahagyang liwanag na nagmumula. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang liwanag, ngunit nanatili ang lakas sa kanilang katawan. Kinabukasan, nagising silang mag-asawa bago pa tumilaok ang manok. Ngunit ngayon, hindi dahil sa gutom o pagod, kundi dahil sa kasiglahan. Mabilis silang kumilos. Si Veloso ay nagbuhat ng mabibigat na sako na dati hirap na hirap siyang buhatin. Si Loida naman ay nakapagsaing at nakapaglaba ng hindi man lang hinihingal. Parang may bagong dugo sa katawan natin, biro ni Loida. Ngumiti si Veloso. Siguro simula pa lang ito, sagot niya. Muling nagtungo si Veloso sa bahagi ng bukid sa may balete. Dala niya ang ilang hiwa ng mahiwagang kamote na natira. Maingat niyang itinanim ang mga ito sa lupa. Kung ito man ay biyaya, bulong niya, gagamitin ko ito ng tama. Pagkatapos niyang itanim, diniligan niya ang lupa. Sa kanyang pagtataka, agad na sumipsip ang lupa ng tubig at sa loob lamang ng ilang minuto, bahagyang umangat ang lupa na tila may tumutubo sa ilalim. Bigla siyang napaatras. Sa harap ng kanyang mga mata, unti-unting sumibol ang maliliit na usbong ng kamote, luntian, makintab at puno ng buhay. Panginoon ko, bulong niya. Wala pang isang oras, ang mga usbong ay naging ganap na halaman. At sa ilalim ng lupa, dama niyang may mga ugat na mabilis na lumalaki. Habang nakatitig siya sa himala, muling lumitaw ang pulang duwende sa tabi ng puno ng balete. Magaling ang ginawa mo, Veloso, wika nito. Napangiti si Veloso. Salamat sa biyaya, sagot niya. Pangako, hindi kami magiging sakim. Tumango ang duwende. Ngunit tandaan mo, wika nito, ang mahiwagang kamote ay sumusunod sa puso ng nagmamay-ari. Kapag naging gahaman ka, mawawala ang himala. Naging seryoso ang mukha ni Veloso. Hinding-hindi po, sagot niya. Ngumiti ang duwende at naglaho muli. Pag-uwi ni Veloso, ikinuwento niya kay Loida ang nangyari. Napaluha si Loida sa tuwa. Veloso, sabi niya, baka ito na ang sagot sa mga dasal natin. Tumango siya. Oo, tugon niya. Ngunit magsisimula pa lang ang pagsubok. Sa malayo, sa gilid ng kanilang bukid, may isang lalaking nakamasid sa kanila. Isang kapitbahay na kilala sa pagkainggit at kasakiman. Tahimik siyang ngumiti. At sa kanyang puso, may nabubuong masamang balak. Dito nagsimula ang unang anino ng panganib sa buhay ni Veloso at Loida. Lumipas ang ilang araw na tila panaginip para kina Veloso at Loida. Araw-araw, sa bahagi ng bukid na malapit sa puno ng balete, patuloy na namumukadkad ang mga tanim na kamote. Ang dating tuyot at patay na lupa ay naging luntian at masigla. Ang mga dahon ay malalaki at makintab, at ang mga baging ay gumagapang na parang mga ugat ng pag-asa sa buong bukirin. Sa bawat pagbungkal ni Veloso, mas marami siyang nahuhukay na kamote. Malalaki, makinang at mabigat sa kamay. May ilan na kasing laki ng sanggol at may iba namang tila hinubog ng ginto. Hindi naglaon na puno ang kanilang maliit na kubo ng mga sako ng kamote. Veloso, sabi ni Loida isang umaga habang inaayos ang mga ani, hindi na ito kasya rito.
Napakamot si Veloso. Magbebenta na tayo bukas sa palengke, sagot niya. Kahit kaunti lang muna. Tumango si Loida. Basta huwag tayong magyabang, paalala niya. Tahimik lang. Sumang-ayon si Veloso. Alam nilang may panganib ang sobrang pagpapakita ng biyaya. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa palengke ng Gumaka. Bitbit nila ang 2 sako ng kamote na inilagay sa lumang kariton. Habang naglalakad sila sa kalsadang lupa, napapalingon ang mga tao sa kanilang dala. Ang lalaki ng kamote nila, bulong ng isa. Parang bago ang ani nila, sabi ng isa pa. Pagdating sa palengke, naglatag sila ng banig at inayos ang kanilang paninda. Hindi nagtagal, may mga mamimili ng lumapit. Magkano ito? Tanong ng isang ale. 20 piso po kada kilo, sagot ni Loida mahinhin. Naku, mahal, reklamo ng babae. Ngumiti si Veloso. Pwede po ninyong tikman, alok niya. Naghiwa siya ng maliit na piraso at inabot sa babae. Pagkagat nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Napakatamis, bulalas niya. Parang may pulot. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob lamang ng 1 oras, halos maubos ang kanilang paninda. May hawak na silang salaping hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. Nakatitig si Loida sa hawak niyang pera. Veloso, bulong niya. Parang nananaginip tayo. Magpasalamat tayo, sagot niya. At mag-ingat. Ngunit habang abala sila sa pagbebenta, may isang matang tahimik na nagmamasid sa kanila. Si Dario, ang kapitbahay na kilala sa kasakiman. Matangkad siya, payat, at palaging may matang mapanuri. Matagal na niyang kinaiinggitan ng mag-asawa dahil kahit mahirap, masaya at tahimik ang kanilang buhay. Ngayon, nakita niya ang hawak nilang salapi at ang malaking kamote. At saan kaya nila nakuha yan? Bulong niya sa sarili. Sa kanyang isip, unti-unting nabuo ang hinala. Kinagabihan, pauwi na sina Veloso at Loida. May dala na silang bigas, isda, gulay at bagong lampara. Sa unang pagkakataon, nakapagluto si Loida ng masaganang hapunan. Habang kumakain sila, tahimik na nagpasalamat. Panginoon, salamat po, bulong ni Veloso. Sa labas ng kanilang kubo, sa lilim ng punong mangga, nakatayo si Dario. Tahimik siyang nakikinig. Nang makita niyang patay na ang ilaw, saka siya dahan-dahang lumapit. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang mga sako ng kamote at ang bagong mga gamit. Kaya pala, bulong niya, may lihim sila. Mula noon, hindi na siya mapakali. Sumunod na mga araw, palagi nang sinusundan ni Dario si Veloso. Kapag pupunta sa bukid, nasa likod lamang siya. Kapag uuwi, nasa malayo. Isang hapon, nagkunwari si Dario na nanghuhuli ng ibon sa may gubat. Sa katotohanan, sinusubaybayan niya si Veloso patungo sa puno ng balete. Nakita niyang lumuhod si Veloso at nagbungkal sa lupa. Nakita niya ang pagkinang ng maugat at ang kakaibang liwanag sa paligid. Diyan pala, bulong niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Dario. Paulit-ulit sa isip niya ang larawan ng mahiwagang bukid. Kung sa akin yan, sabi niya sa sarili, ako ang yayaman. Sa kanyang puso, tumubo ang binhi ng inggit. At kasabay nito, ang binhi ng kasakiman. Samantala, isang gabi,
Nagising si Veloso sa panaginip. Nakita niya ang pulang duwende na nakatayo sa ilalim ng balete. Malungkot ang mukha nito. "Mag-ingat ka," wika nito. "May nagbabantang dilim." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Veloso. "May pusong puno ng inggit na gustong agawin ang biyaya," sagot ng duwende. Nagising si Veloso na pawis na pawis. Agad niyang ginising si Loida. "May panganib," bulong niya. Niyakap siya ni Loida. "Magkasama nating haharapin," sagot nito. Sa labas, humuni ang hangin sa mga dahon. Parang babala. At sa dilim ng gabi, unti-unting lumalapit ang anino ng pagsubok. Tahimik ang gabi sa bukid ng Gumaka. Ang buwan ay nakabitin sa langit na parang pilak na lampara at ang mga bituin ay nagbabantay sa mga natutulog na damuhan. Sa loob ng munting kubo ni Veloso at Loida, mahimbing ang kanilang tulog matapos ang isang araw ng pagod na trabaho. Ngunit hindi lahat ay natutulog. Sa likod ng mga puno, may isang aninong gumagalaw. Si Dario. May dala siyang maliit na sako at lumang pala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at ang dibdib niya ay mabilis na humihinga sa kaba at pananabik. Ngayong gabi, bulong niya sa sarili, "Malalaman ko ang lihim nila." Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagi ng bukid sa may balete. Tahimik niyang tinahak ang makipot na daan, iwas sa mga tuyong sanga at dahon maaaring lumikha ng ingay. Pagdating niya sa puno ng balete, napahinto siya. May kakaibang lamig sa hangin. Parang may matang nakamasid. Ngunit binaliwala niya iyon. "Guni-guni lang," bulong niya. Lumuhod siya at sinimulang hukayin ang lupa. Sa unang hampas ng pala, may narinig siyang mahinang ungol, parang daing ng lupa. Napaatras siya sandali. "Ano yon?" bulong niya. Ngunit muling nanaig ang kasakiman. Nagpatuloy siya. Mas malalim, mas mabilis, hanggang sa tumama ang pala sa isang matigas na bagay. "Heto na," bulong niya. Hinukay niya ito at inilantad ang isang malaking kamote, ngunit iba ito sa nakita ni Veloso. Maputla ang balat, may bahid ng itim, at tila walang liwanag. Ngunit sa mata ni Dario, ito'y kayamanan. Ngumiti siya ng malaki. "Akin ka na," wika niya. Inilagay niya sa sako ang kamote at patuloy pang naghukay. Habang abala si Dario, biglang lumakas ang hangin. Umingit-ngit ang mga sanga ng balete. Ang mga dahon ay nag-ikot sa ere, at sa gitna ng unos may lumitaw na pulang liwanag. Mula sa puno, bumaba ang pulang duwende. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang mabait. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab. "Huminto ka," mariing wika nito. Napalingon si Dario. Nang makita ang maliit na nilalang, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ano ka?" nanginginig niyang tanong. "Tagapangalaga," sagot ng duwende. "At ikaw ay magnanakaw." Natawa si Dario, pilit tinatabunan ng takot. "Isa ka lang duwende," sabi niya. "Wala kang magagawa." Ngumiti ang nilalang, ngunit walang saya. "Subukan mo," sagot nito. Biglang bumagsak ang malamig na ulan. Sa isang iglap, ang lupa ay naging malambot at malagkit. Lumubog ang paa ni Dario. "Hoy!" sigaw niya. Sinubukan niyang umatras, ngunit mas lalo siyang nilulubog ng lupa. Parang may mga kamay na humahawak sa kanyang mga binti. "Tulungan niyo ako!" sigaw niya. Ngunit tanging hangin lamang ang sumagot.
Mula sa paligid, unti-unting naglabasan ang mga ugat ng kamote. Gumapang ang mga ito sa kanyang mga paa, braso at katawan. Tinali siya. Piniga. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ako, patawad, sigaw niya. Ibabalik ko. Lumapit ang duwende. Huli na, malamig na sagot nito. Ang biyaya ay hindi para sa sakim. Sa kanilang kubo, biglang nagising si Veloso. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. Loida! Bulong niya. May nangyayari! Mabilis silang bumangon at tumakbo patungo sa bukid. Pagdating nila sa balete, nadatnan nila si Dario na nakahandusay sa lupa, balot ng mga ugat. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang sako ay nakabukas at ang kamote ay durog na parang abo. Biglang naglaho ang mga ugat. Bumagsak si Dario sa lupa, walang malay. Dario, bulong ni Loida. Nilapitan nila ito. Humihinga pa. Ngunit nang magising ito, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ako, patawad, hikbi niya. Hindi ko na uulitin. Tumingin si Veloso sa puno ng balete. Nakita niya ang pulang duwende na nakatanaw sa kanila. Tahimik itong tumango. Tinulungan ni Veloso at Loida si Dario na makauwi. Hindi nila siya iniwan kahit alam nilang siya ang may masamang balak. Sa kanilang puso na naig pa rin ang awa. Pagdating sa kubo ni Dario, iniwan nila ito na may dalang tubig at pagkain. Magpagaling ka, wika ni Veloso. Magbago ka sana. Napaluha si Dario. Oo, sagot niya. Kinabukasan, napansin ng mag-asawa na mas lalong naging luntian ang kanilang bukid. Mas malalaki ang kamote. Mas matingkad ang kulay. Parang gantimpala. Ngunit alam ni Veloso, hindi pa tapos ang pagsubok. May mas malalaking panganib na darating. At sa likod ng mga bundok ng Gumaka, may mga matang nakatuon na sa kanilang himala. Pipas ang mga linggo matapos ang nangyari kay Dario. Unti-unting bumalik ang sigla ng bukid ni Veloso at Loida. Ang bawat tanim na kamote ay tila may sariling lakas at liwanag. Ang lupa sa paligid ng balete ay naging mas mataba, mas mabango at mas buhay kaysa sa alinmang bahagi ng baryo. Dahil dito, lalong dumami ang kanilang ani. Araw-araw ay may mga bagong sako na napupuno at hindi na sila nahihirapang magbenta sa palengke. Sa halip na maghirap, unti-unti na silang nakakapag-ipon. Ngunit nanatili silang simple. Hindi sila nagpatayo ng malaking bahay. Hindi sila bumili ng mamahaling gamit. Nanatili pa rin ang kanilang kubo. Bagaman inayos nila ang bubong at dingding upang hindi na tumulo kapag umuulan. Mas mahalaga ang kapayapaan, madalas sabihin ni Loida, at sumasang-ayon si Veloso. Isang umaga, habang abala si Veloso sa pagbubungkal, may humintong itim na sasakyan sa tabi ng kanilang bukid. Bihira ang ganitong sasakyan sa Gumaka. Mula rito ay bumaba ang tatlong lalaki na pormal ang pananamit. May suot na polo, pantalon at makikinang na sapatos. Ang isa ay may hawak na folder. Ang isa naman ay may suot na salamin. Ang ikatlo ay tahimik lamang, ngunit matalim ang tingin. Lumapit sila kay Veloso. Magandang umaga, wika ng lalaking may folder. Ikaw ba si Veloso? Opo, sagot niya, bahagyang naguguluhan. Kami ay mula sa isang kumpanya sa Maynila. Paliwanag nito. Narinig namin ang tungkol sa ani mo.
Nagkatinginan ang tatlo. Interesado kaming bilhin ang lupa mo, dagdag ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Veloso. Ang lupa? Ulit niya. Oo, sagot ng nakasalamin. Lahat, bibigyan ka namin ng malaking halaga. Inilabas nila ang papel at ipinakita ang numero. Halagang hindi pa niya kailanman nahawakan sa buong buhay niya. Parang panaginip. Napatigil si Veloso. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang maraming bagay. Isang matibay na bahay. Isang maliit na tindahan. Isang tahimik na buhay. Wala nang hirap. Wala nang gutom. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang pulang duwende, ang balete, ang babala, ang tiwala ng lupa. Pasensya na po, mahinahon niyang sagot. Hindi po ipinagbibili ang lupang ito. Nagulat ang mga lalaki. Sigurado ka? Tanong ng may folder. Pwede pa naming taasan. Hindi po. Matatag na sagot ni Veloso. Nagbago ang tono ng nakasalamin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang perang tinatanggihan mo? Alam ko po, sagot niya. Pero mas mahalaga po ang lupang ito sa amin. Tahimik ang ikatlong lalaki. Ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Kinagabihan, ikinuwento ni Veloso kay Loida ang nangyari. Napaupo si Loida. Malaki yon, bulong niya. Oo, sagot niya. Pero ayokong ipagpalit ang biyaya sa salapi. Ngumiti si Loida at hinawakan ang kamay ng asawa. Tama ang ginawa mo, wika niya. Hindi tayo binigyan ng himala para ipagbili. Ngunit hindi doon natapos ang usapan. Sumunod na mga araw, bumalik ang mga lalaki. May dalang mas maraming alok. May dalang pangako. May dalang pananakot. Kung hindi mo ibebenta, sabi ng nakasalamin isang hapon, baka magkaroon ng problema ang bukid mo. Nanlamig ang likod ni Veloso. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Maraming paraan para masira ang ani. Sagot nito. Tahimik si Veloso. Ngunit sa loob niya may apoy na nag-aalab. Hindi po ako natatakot, wika niya. Malinis ang konsensya ko. Umalis ang mga lalaki, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng babala. Nang gabing iyon, lumitaw muli ang pulang duwende sa ilalim ng balete. Sinusubok ka, wika nito. Alam ko, sagot ni Veloso. Marami pang darating, dagdag ng duwende. Mas matindi. Huminga ng malalim si Veloso. Kahit ano pa po, sabi niya, hindi ko ipagkakanulo ang lupang ito. Ngumiti ang duwende. At dahil diyan, wika nito, lalong lalakas ang iyong biyaya. Sa sandaling iyon, tila kumislap ang buong bukid. At sa dilim, unti-unting nabubuo ang mas malaking laban sa pagitan ng kasakiman at katapatan. Hindi nagtagal matapos umalis ang mga lalaking taga Maynila, may kakaibang pagbabago sa paligid ng bukid ni Veloso at Loida. Sa unang tingin, tila normal ang lahat. May araw, may hangin, may hamog sa umaga. Ngunit ramdam ni Veloso na may mali. Ang mga ibon ay bihira nang dumapo sa kanilang taniman. Ang mga kuliglig ay hindi masyadong humuhuni sa gabi. At minsan, may naamoy siyang kakaibang asim sa lupa. Loida, sabi niya isang hapon habang nagdidilig, parang may nangyayari sa bukid. Tumingin si Loida sa paligid. Oo nga, sagot niya. Parang tahimik masyado. Isang madaling araw,
Bago pa sumikat ang araw, nagising si Loida sa mahinang kaluskos. "Beloso," bulong niya. "May naririnig ako." Dahan-dahang bumangon si Beloso at sumilip sa bintana. Sa dilim, may nakita siyang 3 aninong gumagalaw sa bukid. May dalang mga galon, may hawak na sulo. Nanikip ang dibdib niya. May naninira, bulong niya. Tahimik silang lumabas at nagtago sa likod ng mga sagingan. Mula roon, nakita nila ang mga lalaki na nagbubuhos ng maitim na likido sa lupa at sa mga tanim. "Sunugin natin mamaya," sabi ng isa. "Para mapilitan silang magbenta," sagot ng isa pa. Nanlamig si Loida. "Mga tauhan yon," bulong niya, "ng kumpanya." Kumuyom ang kamao ni Beloso. Ngunit pinigilan niya ang sarili. "Hintayin natin," sabi niya. "May tagapangalaga tayo." Biglang lumakas ang hangin. Ang buwan ay natakpan ng ulap. At mula sa ilalim ng balete, lumitaw ang pulang duwende. Ngayon, hindi na ito maliit at mahina ang dating. Mas maliwanag ang kanyang liwanag. Mas malakas ang kanyang tinig. "Sapat na," wika nito. Napahinto ang mga lalaki. "Ano yon?" sigaw ng isa. Biglang gumalaw ang lupa. Ang mga ugat ng kamote ay sumirit mula sa ilalim at pumulupot sa kanilang mga paa. Nakakagat!" sigaw ng isa. Nabitiwan nila ang mga galon at sulo. Ang maitim na likido ay natapon sa lupa. Ngunit agad itong sinipsip ng lupa na parang nililinis. Lumabas sina Beloso at Loida. "Umalis na kayo," maring sabi ni Beloso. "Huwag na kayong bumalik." Ngunit nanginginig na ang mga lalaki. Hindi na po," sabi ng isa. "Patawad." Biglang may liwanag na bumaba mula sa puno. Mula roon, lumitaw ang ilang maliliit na nilalang, mga duwendeng berde, dilaw at bughaw. Sila ang mga bantay ng lupain. Pinalibutan nila ang mga salarin. Sa isang iglap, parang tinangay ng hangin ang 3. Nawala sila sa gitna ng bukid. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ang kumpanya ay iniimbestigahan. Ang mga lalaking nanakot ay natanggal. Ang proyekto sa Gumaka ay natigil. Walang nakaalam kung paano nangyari. Ngunit alam ni Beloso at Loida ang totoo. Sa kanilang bukid, mas lalo pang gumanda ang ani. Ang mga kamote ay naging mas matatamis, mas makintab, mas mabigat. Minsan, may mga mahihirap na kapitbahay na humihingi ng tulong. Hindi sila nagdalawang isip. Nagbahagi sila ng ani, nagbigay ng binhi, nagturo ng tamang pagtatanim. "Hindi sa atin lang ang biyaya," sabi ni Loida. "Para sa lahat," sagot ni Beloso. Isang gabi, muling nagpakita ang pulang duwende. "Pumasa kayo sa pagsubok," wika nito. "Salamat po," sagot ni Beloso. "Ngunit tandaan," dagdag ng duwende, "habang lumalaki ang liwanag, lumalaki rin ang dilim." Napaisip si Beloso. Sa malayo, sa likod ng mga bundok, may bagong panganib na nag-aabang. Mas tuso, mas makapangyarihan, at mas mapanganib kaysa dati. Dumating ang tag-init na mas mainit kaysa sa mga nagdaang taon. Ang araw ay tila nag-aapoy sa kalangitan, at ang hangin ay nagiging tuyong singaw na bumabalot sa buong bayan ng Gumaka. Unti-unting natuyo ang mga ilog, ang mga palayan ay nagbitak, at ang mga bukirin ay nawalan ng sigla. Sa una, hindi gaanong naapektuhan ang bukid ni Beloso at Loida.
natiling luntian ang kanilang mga tanim. May hamog pa rin tuwing umaga. May lamig pa rin sa paligid ng balete. Ngunit makalipas ang ilang linggo, may bagong panganib na dumating. Isang salot. Isang umaga, napansin ni Loida na may maliliit na itim na tuldok sa mga dahon ng kamote. Beloso, tawag niya, tingnan mo ito. Lumapit si Beloso at sinuri ang mga dahon. May mga mumunting insekto na dumadapo at sumisipsip ng katas. Mga dapang singaw, bulong niya. At uod. Sa loob lamang ng 2 araw, kumalat ang mga peste sa buong baryo. Ang mga bukid ng kanilang mga kapitbahay ay mabilis na nasira. Nalanta ang mga pananim. Namatay ang mga ugat. Umiiyak ang mga magsasaka. Nawawala ang lahat, sabi ng isang matanda. Paano na ang mga anak namin? Hikbi ng isang ina. Bagaman mas matibay ang tanim ni Beloso, unti-unti ring naaapektuhan ang kanilang bukid. Ang ilang dahon ay nagiging dilaw. Ang ilan ay may butas. Hindi sapat na dasal lang, sabi ni Beloso. May dapat tayong gawin. Ngunit wala silang pambili ng chemical. At ayaw nilang gumamit ng lason. Isang gabi, nagpunta si Beloso mag-isa sa balete. Lumuhod siya sa lupa. Kung may kailangan akong ibigay, bulong niya, handa akong magsakripisyo. Biglang lumitaw ang pulang duwende. Malungkot ang mukha nito. May paraan, wika nito. Ngunit may kapalit. Ano po? Tanong ni Beloso. Isa sa mga mahiwagang ugat, sagot ng duwende. Kailangan mong ialay. Nanlaki ang mata ni Beloso. Pero, iyon ang pinagmumulan ng biyaya, sabi niya. Oo, tugon ng duwende. Kapag ibinigay mo ito, bababa ang kapangyarihan mo. Hindi ka na yayaman ng mabilis. Tahimik si Beloso. Naalala niya ang mga umiiyak na kapitbahay. Ang mga batang gutom. Ang mga pamilyang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, wika niya. Mas mahalaga ang buhay kaysa yaman. Kinabukasan, sa harap ng balete, maingat niyang hinukay ang isa sa pinakamakinang na kamote. Mas malaki ito kaysa sa lahat. Mas maliwanag. Parang may puso sa loob. Napaluha si Loida nang makita ito. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango si Beloso. Oo, sagot niya. Inilagay nila ang kamote sa ilalim ng puno at nagdasal. Biglang lumiwanag ang paligid. Bumuhos ang malakas na ulan. Kahit tag-init, ang mga insekto ay naglaho. Ang mga dahon ay muling naging luntian. Sa buong baryo, gumaling ang mga pananim. Ngunit sa bukid ni Beloso, may nagbago. Hindi na kasing bilis ang paglaki ng kamote. Hindi na kasing liwanag. Hindi na kasing dami. Ngunit sapat pa rin. At higit sa lahat, buhay ang komunidad. Lumapit sa kanila ang mga tao. Nagpasalamat. Nagyakap. Hindi namin makakalimutan ito, sabi ng isang ama. Ngumiti si Loida. Magkakasama tayo, sagot niya. Isang gabi, muling nagpakita ang duwende. Bihira ang tulad ninyo, wika nito, handang mawalan para sa iba. Hindi po kami perpekto, sagot ni Beloso. Tao lang po. Dahil diyan, tugon ng duwende, mas pinagtitibay kayo ng lupa. Sa malayo, sa dilim, may isang bagong nilalang na nakaramdam ng paghina ng kapangyarihan sa bukid. Isang nilalang na matagal nang natutulog. At ngayon, nagigising. May kasamang gutom at galit.
Matapos ang ulan at ang paglaho ng salot, muling naging payapa ang baryo ng Gumaka. Nagbalikan ang mga ibon. Umunlad ang mga taniman. Muling narinig ang tawanan ng mga bata sa bukid. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may lihim na gumagalaw. Sa kailaliman ng lupa, sa ilalim mismo ng puno ng palete, may isang sinaunang nilalang na unti-unting nagigising. Matagal na itong natulog. Pinatahimik ng kabutihan ng lupa. Pinigil ng dasal ng mga tao. Pinahina ng mga bantay na duwende. Ngunit nang ialay ni Veloso ang isa sa mga mahiwagang ugat, bahagyang nabawasan ang kapangyarihan ng lupa. At iyon ang naging susi. Isang hating gabi, nagising si Loida sa kakaibang panaginip. Nasa gitna raw siya ng bukid. Ang langit ay kulay abo. Ang lupa ay nagbibitak. At mula sa bitak, may lumalabas na maitim na usok. Sa usok, may hugis ng isang nilalang. Malaki, mabuhok, at may mga matang nagliliyab. Ang lupa ay akin. Bulong ng tinig. Nagising si Loida na hingal na hingal. Veloso, tawag niya. Masama ang panaginip ko. Umupo si Veloso at hinaplos ang kanyang balikat. Pakiramdam ko rin, sabi niya, may mali. Sumunod na mga araw, may mga kakaibang nangyari. May mga kamoteng biglang nabubulok kahit sariwa. May mga hayop na tumatangging lumapit sa balete. May mga batang nagkakasakit ng walang dahilan. At sa gabi, may naririnig na ungol mula sa lupa. Parang may nagrereklamo. Parang may galit. Isang gabi, nagpunta si Veloso sa bukid dala ang maliit na lampara. Habang naglalakad siya, napansin niyang may bitak ang lupa sa may paanan ng balete. Mula roon, may lumalabas na usok na kulay abo. At may amoy na parang bulok na dahon na tasupre. Hindi maganda ito, bulong niya. Biglang lumamig ang paligid. At mula sa usok, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang nilalang na kasing tangkad ng tao. Ang balat ay kulay lupa at abo. Ang buhok ay parang tuyong damo. Ang mga mata ay pula at puno ng puot. Ito ang bantay ng dilim. Ang sinaunang diwata ng kasakiman na minsang pinatalsik ng mga duwende. Si Dalumangil. Veloso, umalingaw-ngaw ang tinig nito. Matagal kitang hinintay. Nanlamig ang katawan ni Veloso. Sino ka? Tanong niya. Ako ang dating may-ari ng lakas ng lupang ito, sagot ni Dalumangil. Bago pa dumating ang mga mabubuting bantay. Hindi ka dapat narito, wika ni Veloso. Ngumiti ang nilalang. Humina ang proteksyon, sabi nito. Dahil sa iyong sakripisyo. Ginawa ko iyon para sa iba, maring sagot ni Veloso. At iyan ang iyong kahinaan, tugon ni Dalumangil. Biglang umuga ang lupa. May mga ugat na sumirit, ngunit ngayon hindi luntian kundi maitim. Nabalot ang paa ni Veloso. Sinubukan niyang kumawala. Tumawag ka sa iyong duwende, panunuya ng nilalang. Tingnan natin kung maililigtas ka. Sa lakas ng loob, pumikit si Veloso. Kung may natitira pang kabutihan sa lupa, sigaw niya. Tulungan mo kami. Biglang lumiwanag ang lampara. At mula sa balete, may pulang sinag na bumaba. Lumabas ang pulang duwende, kasama ang iba pang bantay. Hindi ka pa panalo, wika nito kay Dalumangil. Umurong ang nilalang,
ngunit hindi nawala. Babalik ako, banta nito. Kapag tuluyang humina kayo. Unti-unti itong lumubog sa lupa. Tinulungan ng mga duwende si Veloso na makatayo. Mas malaki na ang panganib, wika ng pulang duwende. Paano namin lalabanan? Tanong ni Veloso. Kailangan ninyo ang buong puso ng baryo, sagot nito. Hindi lang ang inyo. Kinabukasan, ipinaalam ni Veloso at Loida sa mga tao ang banta. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang buong Gumaka at naghanda sila dahil paparating na ang pinakamadilim na pagsubok. Mula nang ibunyag ni Veloso at Loida ang babala ng mga duwende, nagbago ang ihip ng hangin sa buong bayan ng Gumaka. Ang dating tahimik na baryo ay napuno ng pag-aalala, ngunit hindi ng takot, kundi ng determinasyon. Sa gitna ng liwasan, nagtipon ang mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, matatanda at kabataan. Lahat ay nakikinig. Hindi ito laban ng mag-asawa lang, wika ni Veloso. Laban ito ng buong Gumaka. Tumango ang mga tao. Kasama ninyo kami, sigaw ng isang matanda. Hindi kami susuko, dagdag ng isang binata. Sa gabay ng pulang duwende at ng iba pang bantay, nagsimula ang paghahanda. Sa paligid ng balete, naglatag sila ng mga banal na tanda mula sa dahon ng saging, asin at uling. Ang mga matatanda ay nagturo ng sinaunang dasal. Ang mga bata ay nagtipon ng mga bulaklak. Ang mga kababaihan ay nagluto ng pagkain para sa lahat. Ang mga lalaki ay nagbantay sa gabi. Sa unang pagkakataon, ang baryo ay naging iisang puso. Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, dumating ang hudyat. Biglang tumigil ang hangin. Namatay ang mga lampara. At ang lupa ay nagsimulang umuga. Mula sa ilalim ng balete, bumukas ang malaking bitak. Lumabas ang makapal na usok. Kasunod nito, ang tinig ni Dalumangil. Akin na ang lupa. Sa isang malakas na ugong, umangat ang nilalang. Mas malaki na ngayon. Mas maitim. Mas mabangis. Ang mga mata nito'y parang nagliliyab na uling. Narito na siya. Bulong ni Loida. Hinawakan ni Veloso ang kanyang kamay. Huwag kang bibitaw, sabi niya. Sumigaw ang pulang duwende. Ngayon, sabay-sabay na nagdasal ang mga tao. Ang kanilang mga tinig ay nagsanib. Parang alon, parang awit ng lupa. Panginoon, iligtas mo kami. Bantayan mo ang aming tahanan. Palayain mo ang aming lupa. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa puso ng bukid, may sumirit na gintong liwanag. Ang mga kamote ay nagningning. Ang mga ugat ay naging parang mga sinag. Pinalibutan nila si Dalumangil, ngunit tumawa ang nilalang. Mahina na kayo, sigaw nito. Isang hampas ng kanyang braso at tumalsik ang ilan sa mga tao. Napahiga si Veloso. Napasigaw si Loida. Veloso! Piliting bumangon si Veloso. Dugo ang kanyang noo. Ngunit matatag ang kanyang mata. Tao man kami, sigaw niya. Hindi kami susuko. Lumapit siya sa gitna ng liwanag. At doon niya nakita ang natitirang punla ng mahiwagang kamote. Maliit, mahina, ngunit buhay. Naalala niya ang sakripisyong ginawa, ang pagtulong sa kapwa, ang katapatan, ang pagmamahal. Hinawakan niya ito.
Biglang sumabog ang liwanag. Ang alaala ng kabutihan ng baryo ay naging lakas. Ang bawat tulong, bawat dasal, bawat sakripisyo ay naging sandata. Hindi, sigaw ni Dalumangil. Unti-unting nabiyak ang kanyang anyo. Ang dilim ay naging abo. Ang galit ay naging alikabok. Sa huling sandali, tumingin ito kay Veloso. Babalik ang dilim at naglaho. Bumagsak si Veloso sa lupa. Niyakap siya ni Loida. Salamat, bulong niya. Ang mga tao ay nagpalakpakan. May umiiyak. May nagdadasal. May nagyayakap. Muling bumalik ang hangin. Ang buwan ay muling lumiwanag. Ang lupa ay tumahimik. Ngunit alam ng lahat, may isang huling kabanata pa. Isang kabanata ng bunga. At kapayapaan. Sumunod ang katahimikan matapos ang pagkatalo ni Dalumangil. Hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng paghilom. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla ng buong Gumaka. Ang lupa na minsang nagbitak ay muling naging mataba. Ang mga punla ay tumubo ng sabay-sabay. Ang mga ilog ay muling napuno ng malinaw na tubig. Ang mga punong kahoy ay nagkaroon ng sariwang dahon. Ang bukid ni Veloso at Loida ay naging puso ng baryo. Hindi na ito nag-iisang lupain ng himala. Ang biyaya ay kumalat. Sa bawat sulok ng Gumaka, may tumutubong masaganang ani, palay, gulay, prutas at kamote. Hindi na kailanman nagutom ang baryo. Matagal na nagkasakit si Veloso matapos ang laban. Mahina ang kanyang katawan. Madalas siyang inuubo. Minsan, hindi na siya makatayo. Araw-araw, inaalagaan siya ni Loida. Pinupunasan ang kanyang noo. Pinagluluto ng sabaw. Pinagdadasal sa bawat gabi. Hindi kita iiwan, bulong ni Loida. Hanggang sa huli, ngumiti si Veloso. Maswerte ako sa iyo, sagot niya. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, muling lumitaw ang pulang duwende. Ngunit ngayon, mas payapa ang anyo nito. Mas malinaw ang liwanag. Veloso, wika nito. Tapos na ang iyong tungkulin. Ganun ba? Mahinang sagot niya. Oo, tugon ng duwende. Ngunit hindi matatapos ang iyong alaala. Hinawakan nito ang noo ni Veloso. Isang banayad na liwanag ang dumaloy. Unti-unting bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Kinabukasan, nakalakad na siya muli. Nakapagbuhat. Nakapagngiti. Nakapagtrabaho. Lumipas ang mga taon. Ang maliit na kubo ay napalitan ng isang matibay na bahay na yari sa kahoy at bato. Simple, ngunit matatag. Nagkaroon sila ng maliit na tindahan para sa mga produkto ng baryo. Nagtayo ng kooperatiba ang mga magsasaka. Si Veloso ang naging tagapayo. Si Loida ang naging ina ng komunidad. Lahat ay lumalapit sa kanila para sa payo, para sa tulong, para sa dasal. Hindi sila naging mayabang. Hindi sila nagbago. Sa bawat ani, may bahagi para sa mahihirap. Sa bawat kita, may bahagi para sa paaralan at simbahan. Sa bawat problema, una silang tumutulong. Ang yaman, madalas sabihin ni Veloso, ay hindi sinusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng napagpala. Isang hapon, sa ilalim ng balete,
nagtipon ang mga bata. Nakahiga si Veloso sa duyan. Katabi si Loida. Kwento naman, Lolo Veloso, hiling ng mga bata. Ngumiti siya. Ikukwento ko sa inyo, wika niya. Ang tungkol sa isang mahiwagang kamote at nagsimula siyang magkwento. Tungkol sa hirap, sa dasal, sa duwende, sa sakripisyo, sa pagkakaisa, sa pagmamahal, sa huling pagkakataon, sa dapit hapon ng kanyang buhay. Muling nakita ni Veloso ang pulang duwende. Nakatayo ito sa tabi ng balete. Tapos na, wika nito. Oo, sagot ni Veloso. Payapa. Masaya ako. Hinawakan niya ang kamay ni Loida at pumikit. Tahimik. Walang sakit. Walang takot. Nanatili ang balete. Nanatili ang bukid. Nanatili ang alaala. Hanggang sa mga susunod na salinlahi, ikinuwento ang tungkol sa mag-asawang dukha na yumaman hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa kabutihan. At sa bawat kamoteng tumutubo sa gumaka, may kasamang bulong ng lupa. Ang kabutihan ay laging nagbubunga. At dito nagtatapos ang kwento ni Veloso at Loida. Ang mag-asawang minsang nagtiis sa gutom at hirap. Ngunit pinagpala dahil sa kanilang kabutihan, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Hindi sila yumaman sa ginto o palasyo, kundi sa tiwala ng tao, sa galak ng komunidad at sa biyayang hindi nauubos. Ang mahiwagang kamote ay nawala sa paglipas ng panahon. Ang pulang duwende ay bumalik sa mundo ng mga bantay. Ngunit ang iniwan nilang aral ay nanatili, na ang tunay na yaman ay hindi ninanakaw, hindi ipinagmamayabang, at hindi ipinagpapalit sa konsensya. Ito ay inaani sa kabutihan, dinidiligan ng sakripisyo, at pinatatatag ng pagmamahal sa bawat bukirin ng gumaka, sa bawat punlang itinatanim, at sa bawat pusong marunong magbahagi. Nabubuhay ang alaala ni Veloso at Loida, isang paalala na sa mundong puno ng pagsubok, ang mabuting puso ang pinakadakilang himala. Wakas. Kas. Kas. Kas.